Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila pag-amin ng mismong abogado ng EJK victims na si Attorney Conti at ang planong pag-atras ng mga testigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Tila aatras na nga di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing EJK victims laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conti ay tila nabubuli na raw ang mga ICC witness kaya't ipinaplano na ng mga itong i-withdraw na lamang ang kanilang mga naging testimonya laban sa war on drugs ng dating administrasyon. Subalit ayon niya sa komento ng marami sa ating mga kababayan ay papaanong hindi umano mabubuli ang naturang mga testigo ay halatang peke at gawa-gawa lamang raw ng mga ito ang kanilang ipinakitang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Isang halimbawa na lamang anya ang nangyari kay Aling Sheila na matatandaang nagtrending sa social media matapos na matuklasan ng taong bayan ang tunay na pagkamatay ng kanyang anak at hindi naman pala dahil sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, dami nilang naglabasan ngayon, ginagamit lang pala ang mga pictures nila sa protesta kahit hindi naman kasama sa EJK yung cases nila. Tanga lang kasi yung nagpapagamit sa politiko, may sarili naman tayong pag-iisip kaya yun dapat gamitin, hindi yung mga politiko na kilala ka lang pagbotohan. Ito yung problema ng bayan natin kaya kawawa talaga kasi ginagamit ng gobyerno ngayon ang mga tao kapalit ng pera at yung mga tao rin na nagpapagamit dahil sa pera. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Sumagot nga si Attorney Nicolas, isang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumakalat dito sa Pilipinas sa news na tinanggihan daw ng korte ng ICC judge ang mungkahi daw nila na limitahan ang mga identity na mga akusado. Pero may sagot dito si Attorney Nicolas. Hindi daw totoo yon na tinanggihan ng hukom ang anumang mungkahi nila. Walang anumang desisyon ng korte. Ang nangyari lang, may dalawa daw na kinatawan ng umano'y biktima na sina Joel Butuyan at Cristina Conti na naglabas nga ng pahayag daw sa media. Nalalabas nga daw nila na si Attorney Nicolas daw ay gustong limitahin ang mga dokumentong ID na pwedeng gamitin ng mga biktima. Pero ang sagot niya, hindi yan totoo. Batayan lang daw ni Attorney Nicolas ang mga requirements ng Social Security System sa Pilipinas. Banggit pa ni Attorney Nicolas, sa totoo lang daw, hindi pa kinikilala kinatawan ng mga biktima sina Butuyan at Conti. Na kinikilala ng opisyal na tagapagtanggol ng mga biktima ay ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC. Ayon nga kay Attorney Nicolas na si Joel Butuyan at Cristina Conti ay hindi pa kinikilala o inaaprubahan ng ICC bilang opisyal na kinakatawan ng mga biktima sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin nito, wala silang formal na papel o pahintulot mula sa ICC para magsalita o kumatawan sa mga sinasabi nilang biktima ng EJK o Davao Death Squad sa korte. Wala silang direktang access sa opisyal na proseso ng korte sa mga dokumento ng mga biktima o sa mga desisyon ng hukom kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Halip daw, binigyan diin ni Attorney Nicolas na ang Office of Public Counsel for Victims ang tanging unit sa loob ng ICC na may autoridad na kumakatawan nga sa mga biktima sa mga ganitong kaso. Kung pagbabasihan ng sinabi ni Attorney Nicolas, walang opisyal na papel sina Butuyan at Conti sa ICC proceeding sa ngayon. Hindi sila kinikilala ng ICC bilang legitimate o legal na tagapagsalita ng mga biktima. Ang mga sinasabi nila sa media ay ayon kay Nicolas ay mga sariling pahayag lang, hindi dumaan sa formal na proseso ng korte. At wala silang legal na standing o formal na karapatan para magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC. Maliban na lang kung maaprubahan pa sila ng korte sa hinaharap. At banggit pa ni Attorney Nicolas kung kamusta na ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang binabanggit niya ay mabuti ang kanyang kalagayan. Nasa maayos daw na kondisyon at talagang nasa mabuting
spirit at matapang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tanong ng media sa kanya, may mensahe pa ba sila sa mga Pilipino lalo na't alapit na ang mga halalan ngayon sa Mayo 12? Ang sagot ni Attorney Nicolas, ang panayam daw ni dating Pangulo ay yung pagpigil sa sarili. Naiintindihan daw niya ang eleksyon ay alam niyang marami mga nag-aalala sa kalagayan niya. Pero nananawagan siya na igalang ang proseso ng batas at huwag makialam, hatayaan ng korte na gawin ang tungkulin nito. Tanong pa kay Attorney Nicolas, delikado daw ba ang presidente na tila pinaluluwag daw ng ICC ang mga dokumento, requirements para sa mga biktima sa ganitong kasong politikal. Sagot ni Attorney Nicolas, hindi daw nila gawa yan. Yung mga pangamba daw ng delikado yan sa president ay yung mga guni-guni lang daw nila Butuyan at ni Conti. Kami ay nagbigay lamang ng obserbasyon sa proseso, hindi kami gumagawa ng kahilingan na tinanggihan ng korte. Tanong pa kay Attorney Nicolas, ano ba mensahe niyo sa mga Pilipino na masusing sumusubaybay nga sa kaso nito? Sabihin ni Attorney ay igalang natin ang proseso ng batas at igalang ang mga hukom at higit sa lahat igalang ang karapatan ni dating Pangulong Duterte sa isang patas na paglilitis. At ang tanong pa, nag-apply ba si Attorney Nicolas sa pangsamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang sagot ni Attorney Nicolas, hindi ko muna pwedeng ilahad ang timeline ng aplikasyon na yan. Pero oo, magkakaroon ng hiling para sa interim release sa tamang panahon. May mga kondisyon na kailangan matupad bago ito mapagdesisyonan at nasa hukom pa rin ang kapangyarihan para magdesisyon kung pahihintulutan nito. Banggit pa ng isang nagtatanong, saktingin ba ni Attorney Nicolas na maibabalik daw ba si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas bago man ang confirmation of charges sa September 23? Nga ni Attorney Nicolas na umaasa din daw siya na makakabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi niya daw naiintindihan kung bakit siya nasa ibang bansa. Banggit pa ng mga tao sa Netherlands ay isa siyang Pilipino at mayroong sariling pangulo at may sariling korte. Bakit hindi siya nililitis daw doon sa Pilipinas? Bakit kailangan pa sa ibang bansa siya humarap sa paglilitis? Yan daw ang pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino na parang illegal ang pagkakakulong sa kanya at gumagana naman ang sistema ng katarungan doon sa Pilipinas. Sagot ni Attorney Nicolas na tagapagtanggol nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sang-ayon daw si Nicolas sa mga sinasagot ng mga Pilipino. Sa mga sentimentong yan, daw siyang nakikiramay sa ganung pananaw. Alam niyo ang masasabi ko dito na lumalabas na may malaking disconnect sa pagitan ng legal na realidad sa ICC at narrative sa pinapakalat sa media dito sa Pilipinas at social media ng kampo nila Attorney Joel Butuyan at Cristina Conti. Ayon nga kay Attorney Nicolas na malinaw ang posisyon nila ay walang proposal na tinanggihan ng ICC mula sa defense. Ang ginagawa nila ay observation, hindi formal na motivation. Ang basic lang ay standard ng Philippines SSS para sa ID ng verification, hindi para pigilan ang partisipasyon ng mga biktima. At wala pang formal na pagkakilala nga mula sa ICC sina Butuyan at Conti bilang kinatawan nga ng mga biktima. Ibig sabihin, wala silang opisyal na papel sa kaso, hindi sila bahagi ng proseso bilang voice ng victim. Tangi ang Office of Public Counsel for Victims ang mga legal na pandato para kumatawan nga sa mga biktima sa loob ng ICC system. So, kung may pahayag nga sila Butuyan at Conti sa media, sa social media, gaya ng sinasabing tinanggihan ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, ayon sa defense mismo, hindi ito totoo. At hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system. Bakit nga ba ito importante? Kasi marami mga Pilipino na dadala sa social media narrative, lalo na kung galing sa kampo ng mga may pangalan o mas malawak na media impluensya. Pero sa batas, lalo na sa ICC, ay may sariling instriktong proseso. Hindi sapat ang magpahayag ka lang sa media. Kailangan ng formal recognition para magkaroon ka ng standing sa proceeding. Kung hindi ka kinikilala ng korte, kahit anong sabihin mo, hindi yan parte ng official case record sa ICC. Kung ako'y tatanungin, dapat maging mapanuri ang publiko. Kung sinasabi ng mga abogado sa media na tanungin muna, kinakatawan ba talaga sila ng korte? O opisyal ba ang sinasabi nila? May dokumento ba sila mula sa ICC na nagsasabi sila ang kumakatawan sa mga biktima? Kung wala,
Di malinaw na narrative lang yan. Hindi batas, hindi korte at hindi katotohanan. Dahil kalat na sa social media, lalo-lalo na ang mga pinagkakatiwalaan network katulad ng GMA, ABS-CBN, TV5 na tinanggihan daw ng korte ang proposal ni Attorney Nicolas, pero hindi ito totoo. At ang pinaka importante dito, wala palang access sila Attorney Joel Butuyan at Christina Conti sa korte ng ICC. Ang kanilang pahayag ay narrative lang daw. Hindi batas, hindi korte, at hindi makatotohanan ng kanilang pinapahayag. At hindi dapat daw mag-ingat sa mga pinakikinggan sa social media dahil unang-una sa lahat, baka na daw pagdating sa huli ay sila pa ang managot sa kanilang pinapahayag sa social media. Dahil may batas sa ICC na hindi sila dapat magsalita sa ngalan ng mga biktima sa ilalim ng ICC system.